na pangarap ang labanan, no? Kung wala kang pangarap at nag-business ka, wag. Wag mo na lang subukan, matulog ka na lang or magtrabaho ka na lang sa iba. Yo! What's up? Magandang gabi, mga ma'am and sir, mga salon owner. Kumusta kayo dyan? So, time check natin ngayon ay 8:15 na ng gabi. At isang araw na naman, kasama si Jeff Cinco, isang salon owner na hindi marunong sa kahit anong services. Pero meron na tayong 5 branches. At ano nga ba ang ginagawa ko sa araw-araw kahit hindi naman ako marunong sa mga services? Siyempre, ngayong araw na to, papunta tayo ngayon sa ating branch sa May Turil ng Agton Street, Davao City. Pagka meron tayong ihatid na stocks, siyempre backup na rin. Dahil kinulang ng staff yung branch natin dito sa Turil, kaya pupuntahan natin siya ngayong araw na to. So pagkadating namin dito, no, inuna ko muna ang kumain. Dito na ako kumain sa salon, no? Kasi dumating kami dito mga 10:30 o mag-11 na. At di pa kami nag-almusal, ako mismo. Kasi, yun na nga, marami tayong ginagawa, no? At umaga pa lang, wala tayong kasambahay. So, isa yun sa problema natin ng mahabang panahon. So, nasanay na tayo na ganun yung buhay natin. Wala tayong kasama sa bahay. So, pagkatapos kong kumain, syempre, natulog muna ako. Ay, stay, natulog muna ako. Hindi, no? Nagtatrabaho tayo. Unang ginagawa ko ngayon, araw na to, bilang salon owner na hindi marunong sa services, is nagkape muna. O, habang busy sila sa labas, no? Kasi maraming customer ngayon sapagkat December, ako naman, na hindi marunong, di ba? Nagkakape-kape muna tayo. Yeah? Hindi tayo nagkape. Sa totoo lang, ngayong araw na to ay sahuran ng ating mga tauhan. Sasahod sila ngayong Monday. Kasi weekly yung sahod namin. Every Monday or every week. So bakit nga ba every week yung sahod namin? Papaliwanag ko sa ibang vlog, no? Pero ngayong araw is nag-check ako sa mga dapat pasahurin. 5 yung branch namin. So ang Kidapawan branch is bank transfer yung ginagawa namin. Dito sa Digos branch naman, 2 yung branch natin. Yung isa is bank transfer din at yung isa naman ay cheque kasi wala nang laman yung isang bank account. At yung branch namin sa Davao is ganun pa rin. May cash on hand naman sila doon at yung manager cash na yung binigay namin sa kanila. At dito sa branch namin sa Turil ngayon, sapagkat medyo busy, so napaka-advantage sa ganitong business kasi yung asawa ko talaga ang magaling sa ganitong business, no? Yung asawa ko ay meron ng 14 years na experience sa pag-handle ng salon business. Kaya kinulang mga kami ng staff, no? Lalo na kahit ano dyang parte dyan, hairstylist or nail tech, magaling yung asawa ko dyan. At yan yung bangis niya dahil meron na siyang 14 years experience sa pagpapatakbo ng salon business. Kaya mga problema kung kinulang kami ng staff, ito yung advantage namin. Pero lagi kong sinasabi, no, sa mga salon owner dyan na gusto, sa mga negosyante dyan na gustong mag-start ng salon business pero walang alam sa services, masasabi ko, huwag nyo na lang subukan. Huwag nyo na lang subukan, sasakit lang yung ulo nyo. Pero kami, expert kami dyan, no, pagdating sa problema sa staff. Dahil ako, 9 years na tayong nagpapatakbo ng salon at meron tayong 5 branch ngayon, pero 4 na taon pa lang tayo. At malaki yung pangarap natin dito sa salon business natin, no. Hindi tayo nangarap ng maliit dahil naniniwala ako, no. Isa sa pinaniniwalaan ko sa buhay o sa pagnenegosyo na pangarap ang labanan, no. Kung wala kang pangarap at nag-business ka, wag. Wag mo na lang subukan, matulog ka na lang or magtrabaho ka na lang sa iba, no? Para naman hindi ka na pampagulo diyan, no? Kailangan sa pagnenegosyo talaga meron kang pangarap. Yan yung pinaka pundasyon, no? Mga salon owner, yan yung pinaka pundasyon sa iyong negosyo. May pangarap ka, may vision ka. Hindi bisyo ha, vision. Magkaiba yan ha. Baka bisyo yung naisip nyo. May mission ka. Anong mission mo dyan? Ba't mo yan ginagawa? So, dapat meron kang ganyan. At yun na nga,
balik tayo dun sa pinagagawa ko ngayon. Bukod sa nagkape at natulog at kumain, nag-check ako ng sales namin sa araw-araw at malapit na rin ang aming party ngayong January. So, chinek ko kung magkano yung cash namin patungkol sa party. At ano pa bang pinagagawa ko? Parang wala yata eh. Wala naman yata akong ginagawa. At nga pala, ako kasi yung may hawak sa marketing at sa sales. So, kailangan kong ma-hit yung target namin monthly. So, ako yung may pakananon kung makuha ba namin yon or hindi. No? Bilang salon owner na hindi marunong sa services, dun ako sa ibang parte lumalaban. So, ngayong araw na to is gagawin ko, una, nagpasahod ako. Pangalawa, una pala kumain ako. Kumain ako. Pangalawa, nagkape ako. Pangatlo, natulog ako. Hindi, pangalawa is nagkape ako at nag-check ako ng sahod kung nasahuran lahat ng staff natin at lahat ng branch. At pangatlo, naglagay ako ng target hit sales quota ngayong buwan ng January. Kasi yung buwan kasi ng December, hindi natin mahabol yon. 2 days na lang, di ba? So, ang target ko naman ngayon, challenge ko ngayon is ang buwan ng January. Na paano natin ma-hit yung quota na yon? So, ngayon pa lang pinaplano na natin, no? Kasi kailan ka pa magpaplano? Kailan ka pa mag-iisip kung nandoon na? At sa usapang sales target, ganito ko yan binubuo, no? Meron akong weekly. So, ibig sabihin, 4 yan na linggo. Di ba? 4 naman na linggo ba? Iwan ko sa inyo kung ilan yan. At meron din akong daily. So, 2 yan, 3 yan. Merong monthly, weekly, at daily. So, ganyan ako tumitingin sa target namin. At kung paano yung iba at yung iba pa. No? Paano, anong gagawin, anong tabawin. Halimbawa, ang sales target ko sa isang branch is 200,000. So, divide ko yan by week or by day o Friday kasi kadalasan ito lang 3 araw na to ang malalakas. Ano yon? Friday, Saturday at Sunday. So mababago yung target natin dyan mula Monday to Thursday kasi magkaiba naman pagdating ng Friday, Saturday, Sunday. Isa sa pinaniniwalaan ko sa buhay pagninegosyo, no, na etong ginawa nating negosyo ay hindi natin to ginawa para lang yumaman tayo. Automatic yayaman ka niyan, pero dapat meron siyang mas malalim na dahilan. At dito sa akin, isa sa mga goal ko sa aming salon business, makapagbigay pa tayo ng maraming trabaho sa maraming empleyado. At yan yung isa sa mga goal ko kung bakit ako nagnenegosyo. At ikaw, comment ka kung anong pangarap mo, anong mission mo, anong goal mo, bakit ka nag-business ng salon. At yan lang, magandang gabi dahil hindi pa kami naghapunan, no? 8:25 na, dito pa tayo sa branch natin ngayon, Zel Salon, at may customer pa tayong 4. So maraming salamat po sa mga customer na solido sumusuporta sa Zel Salon, ang pangmalakasang salon ng Mindanao, syempre. At galingan natin at stay positive, no? Lahat ng mga nangyayari sa buhay, sa pagnenegosyo, may dahilan yan, no? At kailangan piliin mo ang positive side ng buhay. Bye-bye. Trabaho tayo. Galingan natin. Bye.